Tayo. Okay, so hello po, good afternoon, and welcome po sa ating Bible study. So, magandang hapon sa lahat. Okay, so tayo na po ay magsimula, no? Magpapatuloy tayo sa Matthew chapter 1. Kahapon, napag-usapan po natin yung verse 18. At ngayon naman, magpapatuloy tayo. Tingnan natin kung saan tayo matatapos. So, basahin lang natin muna yung verse 18 at 19 and okay, 18 and 19. Okay? Iko-connect natin yung 19 sa 18. Alright, so kung makikita nyo po dyan, ako na lang po magbasa, no, para sa inyo. Okay? Ganito ang pagkapanganak kay Jesucristo nang si Maria na sa kanyang ina ay nakatakdang ikasal kay Jose. Bago sila magsama, si Maria ay natuklasang nagdadalang tao sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Si Jose na kanyang asawa, palibhas ay isang taong matuwid at ayaw ilagay sa kahiyan si Maria, ay nagpasya na lamang na kanyang hiwalayan ito ng lihim. So yan po, no, ang ating pag-uusapan sa hapong ito. Tayo po ay manalangin muna. Let us pray. Panginoon namin, maraming salamat po at lahat ng ito ay sa pamagitan lang po ng iyong habag at ng iyong awa. Salamat o Diyos na ikaw ang patuloy na nagpapaintindi sa amin ng iyong salita. Kung gaano po kaganda at kung gaano kadakila ang iyong plano ng pagliligtas. At salamat Panginoon at ngayon itong mga bagay na dati na hindi namin naintindihan ay pinapaintindi mo sa amin. Hindi po para mabigyan kami ng karagdagang kaalaman lamang, kundi upang ang aming mga buhay ay patuloy na magbago sa pamagitan ng pagbabago mo ng aming mga isipan sa pamagitan po ng iyong salita. Ikaw po ang magpaalala sa bawat isa, Panginoon, na ang isang tunay na niligtas mo ay hindi lamang tagapakinig, kundi tagagawa ng iyong salita. At naway maalala ng bawat isa na ikaw ang Diyos na banal, ang lahat ng lumalapit sa iyo ay ituturing ka na banal. Panginoon, ikaw magbigay ng ganitong puso na patuloy sa bawat isa. Itama mo po ang mga puso na nagiging kampante, nagiging complacent, at nagiging mapagmalaki. Ba't lagi mo ipaalala sa bawat isa na walang mabuti sa amin kung wala ka. Ito aking panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayun po, ang panalangin ko dahil binabasa ko din po yung Psalm chapter 16 na kung saan atin pong magiging batayan sa ating panalangin sa NPHP, no, sa darating po na Sabado. So, ayun, paalala po sa bawat isa, baka po nagiging kampante tayo, no? Baka bumabalik tayo sa, alam niyo yun, yung pakiramdam na okay lang lahat. Okay naman po talagang lahat. Ang ibig ko lang po sabihin, yun nga po yung pag-aaral natin ng salita, baka po nawawala na naman tayo ng, alam niyo yun, yung sense of urgency, yung ganong pakiramdam. So paalala po sa bawat isa, no? Aralin po natin ang salita ng Panginoon habang may oras po tayo, habang may oras pa tayo. Hindi po habang may oras tayo, but habang may oras pa tayo. So yun, paalala po sa bawat isa. Okay, balik tayo. Verse 18. Okay, sabi dito, ganito ang pagkapanganak kay Jesucristo. So, makikita nyo po dito na
ito yung goal ng pagsusulat, no, dito sa parte na ito, na ipakita kung paano talaga pinanganak ang Panginoong Hesukristo. Kaya nga sinabi niyan, ganito ang pagkapanganak kay Hesukristo. Okay, nang si Maria na kanyang ina ay nakatakdang ikasal kay Jose, at yan po ang ating nabigyan ng pansin kahapon. Sana naging malinaw po sa bawat isa yung pagtatakda ng kasal ayon po sa Jewish custom. Okay? And sabi dito, bago sila magsama, gaano po kaimportante sa inyo po, no, sa nakikita nyo ngayon, gaano kaimportante na sinabi dito bago sila magsama. No, napaka-importante po yung phrase na ito, bago sila magsama, kasi sa tingin niyo po ano? Yung pag-emphasize, no, ng bago sila magsama. Nung binabasa niyo po ba ito, ano pong ano niyo, no? Bago sila magsama. Napaka-importante po talaga ito bago sila magsama. No? Anyone po na makakapagdagdag? Sige po, Tito Bong. Sa panahon po kasi ng sa Old Testament, may mga yung pagsasama ng isang lalaki at babae, sagrado kasi, di ba? Masyadong kasi nga yung pag nakita ka lamang na nalaman lang na yung nagkaroon kayo ng isang tawag dito, yung hindi pa nililigawan yung isang lalaki ay isang babae, at ang buong bayan ay hindi nakakaalam, at nalaman na yun na hindi kayo, ano ba ang tawag dito, parang may sila rin, parang may batas sila ron na na napakahirap mo nang gumawa ng isang bagay na sipingan mo yung isang babae na hindi naman pala, hindi mo pa kasal. Kaya ang ginagawa nila sa mga panahon na yon, pag nakita kang ganun, nalaman ng sambayanan na ganun, sa sitwasyon ni Jose, siguro napakadelikado kasi yung batas nila yung binabato ba hanggang mamatay. Yung ganun yung ano nila, yung tradition ng kung makita na bakit nabuntis to, bakit nagkaroon ng ganito, parang ganun, siguro napakahirap para doon sa lalaki natanggapin na magkaroon siya ng isang nangyari yung mga bagay na yun. Yung mga pag-aasawa ba sa sitwasyon na nung panahon na yun. Yan lang po. Okay, no? Salamat po, Tito Bong. So, sana idagdag po ni Tito Bong, actually, yun po talaga ay kautusan ng Panginoon na kung sino man ang mga lunya, at dito naman sa pagkakataon na pinag-uusapan po natin, yun nga po, kapag ang isang tao ay nakatakda ng ikasal at siya po ay nagkaroon ng relasyon sa ibang lalaki, yun na rin po ay maiko-consider or matatawag na rin, may tuturing na rin po yun na pangangalunya, na kung saan ang pataw po doon ay yung kamatayan na sa pamagitan po ng pagbato. Okay? So, yun po, makita natin na napaka sagrado at kumbaga, ano talaga siya, seryoso talaga siya, no, na kasalanan ang mga lunya. Okay? So yun po, nadagdag ni Tito Bong po yan. Salamat, Tito Bong, sa pagdagdag nun. Alright, so yan nabibigyan na po tayo ng karagdagang impormasyon. And ako din po, may dagdag ko lang po, no, dito sa parte na bago sila magsama. Okay? Bago sila magsama.
nakita ko po na napaka-importante nito dahil pinapakita nito yung dakilang plano at yung pagtatakda po ng Panginoon. Okay? At napakahalaga na ito ay nangyari. Ang ibig ko pong sabihin na ito is yung pagkakabuntis ni Maria sa Panginoong Hesukristo. Napakahalaga na ito ay nangyari bago sila magsama dahil isa po ito sa magpapatunay, okay? Isa po ito sa magpapatunay na ang Panginoong Hesus ay ipinanganak nga na birhen. Okay? So again, kasi nga meron nga mga tao, merong mga grupo ng mga tao na hindi naniniwala na si Jesus ay ipinanganak ng birhen. Or yung iba hindi rin naniniwala na si Jesus ay galing sa nagbuntis sa pamamagitan ng banal na espiritu. Now, habang inaaral ko po ito yung nakita ko. Parang sagot ito sa mga hindi naniniwala na si Jesus ay pinanganak ng isang birhen. Una, nangyari ito bago sila magsama. And that is a very strong statement na isinama dito. Okay? Tandaan niyo po, lahat ng salita dito sa salita ng Panginoon ay napakahalaga at makahulugan. So, napaka-importante na binanggit iyon dahil nga isa ito sa magpapatunay na si Jesus ay pinanganak ng isang birhen. Na ano pa? Masasabi ko lang din po na kung sino man ang hindi naniniwala sa kapanganakan ng Panginoong Hesus sa pamagitan ng birhen, yun po ay kahibangan at kahibangan siya para po talaga sa mga tao na nasa laman. Okay? Yung mga tao po na hindi born again, yung mga tao po na hindi pinahayagan, yung mga tao pong hindi binuhay, isa po talagang kahibangan sa kanila ang virgin birth. Okay? Isang kaibangan yan para sa mga tao. Kasi nga, very opposite. Ang isang tao ay manganganak lamang kung siya ay hindi birhen. Tama? Kasi nga dapat meron talagang pagtatalik na mangyayari. Di po ba? Kaya kahibangan po ito sa kanila. Ngunit, sabihin ko po ito, no, ito'y napakadakila at hindi maisalarawang himala na tanging ang Diyos lamang ang makakagawa. Kasi nga, hindi siya natural. Kasi hindi siya natural. Kaya itong nangyari na ito ay isang supernatural na bagay. Now, kung titingnan po natin, pagkatapos niyan, sinabi dito na paano siya nabuntis? No? Paano ba siya nabuntis? Now, yung sagot is yung susunod po na parirala. Si Maria ay natuklasang nagdadalang tao sa pamagitan ng Espiritu Santo. Now, napakahirap po talaga na maintindihan ito para sa iba kung hindi po nila nakikilala ang Espiritu Santo. Kung hindi nila kilala ang Espiritu Santo. Now, salamat sa Panginoon dahil bago po natin ito pag-usapan, nagkaroon na po tayo ng mga topic, no, patungkol sa Espiritu Santo. I think 2 linggo or 3 linggo, 3 Lord's Day na po na napag-usapan natin yung Espiritu Santo. And mas nakilala na natin kung sino ang Espiritu Santo. And kung babalikan natin ang Genesis 2, ang Espiritu Santo, ang pangatlong persona ng Triune God, ay isa sa mga natatanging gawain niya ay maging agent. Kumbaga, siya yung parang isa sa mga, sa pamagitan niya, nagawa yung mga plano or yung ipinasya ng Diyos Ama, which is yung unang persona ng Triune God. Okay? So, magpapatuloy po ako doon sa kaso na tunay nga pong ang Panginoong Hesus ay ipinanganak sa pamagitan ng birhen sa pagpapatuloy natin sa verse 19. So meron po akong mga points na sasabihin, i-share po sa inyo patungkol po doon sa virgin birth. Now, bago yan, tingnan muna natin yung mga iba't ibang detalye na nandito sa verse 19. And so gusto ko rin pong marinig ang bawat isa sa kanila pong mga napag-aralan, no? Patungkol dito sa verse 19. Anyone po na makadagdag muna? Kayo muna bago po ako. Sige, Dad.
Sa 19, no? Pinakita ni Jose na kumbaga, kasi di ba nga ang normal na tao, kung pag nalaman nyo na yun, yung babaeng mapapangasawa mo ay buntis. Kumbaga, parang paggagalit ka, no? Yung, kumbaga, ina-betray na ano ka, naloko ka, no? Dito, pinakita dito na bilang matuwid, hindi siya gumawa ng parang pagpapakita na yun nga na na siya ay naloko. Kumbaga, tahimik lang siya. Kumbaga, si Jose, nagpasya na lang na sinabi na kumbaga ang plano niya ay hiwalayan si ng palihim. Ibig sabihin kasi, kaya naano niya na palihim kasi kung i-announce niya sa parang kasi nga ang pag-betrothed ay isang kumbaga parang kasal na yan eh. Kung mag-announce mo na ayaw mo na, kailangan parang may legal ka na pagdadaanan, no? Parang kailangan mo na mga divorce paper, mga ganun ba? So, dito pagpapakita, pag betrothed ka na, talagang parang kasal ka na rin, no? So, kaya hindi palihim na lang niya, plano niyang palihim na hiwalayan si Maria. Dahil dahil para hindi na sa kahihiyan. At saka para hindi maano sa kahihiyan si Maria. Okay. Salamat, Dad. No? So, yung parang na-highlight po dito is yung si Jose na isang taong matuwid. Diba? Tama? And isa sa mga naging patunay na siya ay matuwid ay yun nga, no, kung paano siya nag-react. Paano niya hinandle yung situation na kung saan hindi niya alam. Basta si Maria ay nabuntis, no? At usually talaga, magiging reaction ng isang normal na tao is yun nga, magalit ka, susugurin mo, bakit ganun ka, no? Parang ganun, no? And, pero iba po ang nangyari dito, no? So, yun po yung sinabi ni Daddy kanina. So, maraming salamat. Yes, mamaya may expound ko po yan, no? Yung naging reaction po ni Jose. Okay. So, pero bago po, anyone po, baka may maidagdag pa po tayo. Sa verse 19. Jobert, kapag may tanong ka, Bert, ano ka lang ha? Hi, Jobert. Sige, ano, Bert? May tanong ka, Bert? Wala. Okay, sige. Verse, sige po, Tito Bong. Tapos yun, isa po ko siyang matuwid at maingat talaga siyang sumusunod din sa batas. Yun po. Maingat din siya sumunod sa batas. Bilang isang matuwid at nananampalataya talaga sa Diyos at sumusunod talaga siya sa batas. Kaya dagdag lang po. Ayun po, no? Connected po doon sa sinabi din ni Daddy na pagiging matuwid ni Jose ay makikita, no, sa pagsunod niya sa batas. I think yung binabanggit dito ni Tito Bong kasi yun nga yung hihiwalayan niya sa pamagitan ng lihim, which is parte po yun ng batas, di po ba? So yun yung pagpapakita na sumusunod talaga sa
sa kung ano yung batas ng Panginoon, no? By the way, may remind ko lang po sa bawat isa. Ito po ay kumbaga biblical po talaga ito na batas. Hindi siya parang tradisyon lamang ng mga Hudyo. Kasi 'di ba sinabi ko po, Jewish marriage custom. Pero actually yun po ay nakabase po sa kautusan na mababasa natin sa Lumang Tipan or yung sa Pentateuch, yung first 5 books of the Old Testament. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, yung 5 po. So doon natin yun mababasa, lalo na sa Deuteronomy at Leviticus, no? Kasi yun yung mga kautusan talaga, mga law. Okay, salamat, no? So nakapag-speak na yung dalawa nating tatay. So Gab, baka may dagdag ka, no? And yung iba, ladies, pwede rin kayo mag-share. Ladies, kung meron po kayong mai-share. Dapat meron. Kasi nag-aaral kayo, di ba? Dapat meron. Ate Jamie, ikaw. Okay lang. Ate Arshan. Gabski. Naka-thumbs up kay Lata. Ara Joyce. Wala din. Okay. Sige po. Now, sabi po dito, si Jose na kanyang asawa, di ba ganyan na yung statement? Yung sa verse 18, ng statement pa lang nakatakda, no? Pero dito sa verse 19, inano na siya, si Jose na kanyang asawa. Now, again, tandaan po natin, hindi pa sila kasal during this time. Ngunit, ang pagtakda sa kanila ni Maria na ikasal ay matuturing na sila po ay mag-asawa na rin. Kaya nga po, yun po nabanggit po ni Daddy kanina. So, mag-move on ako dito. Palibhas ay isang taong matuwid. Now, let me stop dito sa palibhas ay isang taong matuwid. Wala po ba kayong natandaan nung nabasa niyo yung salitang matuwid? Meron po ba kayong naalala na mga tao nung narinig niyo po yung salitang matuwid? Hello po, Tita Bing. Yan, nanonood si Tita Bing sa online. Hi, Tita Bing. Wala po ba kayong naalala? Okay, ako nung nabasa ko to, naalala ko. Sige po, Tito Bong. Abraham? Yes, yan. Maganda yon. Si Abraham. Magandang source yan. Si Abraham. Good. Sino pa? Matuwid. Ako ang naalala ko yung mag-asawa. Si Zacarias at si Elizabeth. Kung matatandaan niyo po sa Luke, nung atin po pinag-aralan yung Luke, ganito rin po ang pagkakasabi at pagpapakilala sa kanila. In which makita natin dito, ganito rin ang pagpapakilala kay Jose. You see? Bakit ko po yun nabanggit? At yun, maganda na nabanggit din po ni Tito Bong, si Abraham. Bakit ko po ito binanggit? Bakit ko po gusto na maano to sa inyo? Okay? Maalala po ninyo. Kasi baka po meron pa rin pong hindi nakakaintindi sa atin ng salitang matuwid. Or baka kasi meron pa sa atin ang hindi nakakaunawa kung ano bang ibig sabihin na tawagin ka na matuwid sa Biblia. Okay? Ulitin ko po. Matuwid sa Biblia. Matuwid ayon sa salita ng Panginoon. So, magkaroon tayo ng review. Ano ang ibig sabihin ng isang tao na matuwid sa harapan ng Panginoon? Anong ibig sabihin nun? Hindi po sa pamagitan ng pagkakaisip ng tao, but again, ayon sa salita ng Diyos. Ano ang isang taong matuwid? Review. Para sa lahat to. Dapat alam niyo na to. Dapat malinaw na to sa atin. Hindi na to siya. Kumbaga dapat isang napaka-natural na pagkakaintindi sa salitang matuwid or righteous. No? Anong ibig sabihin po nun? Anyone?
Papaluhin ko po kayo. Anong isang taong matuwid sa harapan ng Panginoon? One word is enough. Po sila sa Panginoon. Ano po, Tita Susan? Namumuhay po sila sa Panginoon. Okay. So, namumuhay para sa Panginoon. Well, yes, tama po yan somehow. Mamaya sasabihin ko bakit somehow, okay? Parang mag-a-agree ako kay Tita Susan na medyo hindi. Okay? Mag-a-agree ako kay Tita Susan na medyo hindi. May-explain ko yan bakit. Mamaya. So, Jobert, ito si Jobert bago po natin siya kasama. So, Jobert, makinig ka dito, no? Yung righteous. Ano bang ibig sabihin ng isang righteous na tao? Isang taong matuwid. No? So, again, sabi ni Tita Susan, namumuhay para sa Panginoon. Again, sasabihin ko po, yes, tama po yun somehow. Mag-a-agree ako at some point na medyo hindi at some point. Why? Mamaya. Maano ko po yan mamaya. Pero gusto ko lang po muna kayo sige, Tita Susan, baka may madagdag ka. Magpalugod-lugod sa paningin ng Diyos at namumuhay sila ng tapat ng mga alintuntunin na Panginoon. Okay, yon. Magandang nadagdag yon. Namumuhay sila ng tapat. Kapatid, isa pong tapat ang isang matuwid na tao. Okay? Tapat yan. Hindi yan namumuhay sa kasinungalingan at sa pagtatago, sa pagpapakitang tao. Ito gusto ko tong i-remind kayo paulit-ulit. Wala pong isang taong matuwid sa harapan ng Panginoon ang namumuhay sa kadiliman, sa kabaluktutan, sa pagkukunwari. Wala po yan sa taong matuwid. Okay? Pero again, mag-a-agree po kay Tita Susan. Kaunti. Okay. Ayan, si Gab. Sige, Gab. Mapalad. Hindi ko narinig. Mapalad po, mapalad. Okay. Ang isang matuwid ay mapalad. Ayan, malapit na po tayo. Mag-a-agree ako kay Gab at somehow. Pero mas malapit yung kay Gab. Okay, tama yun. Mapalad ang isang taong matuwid. Ayan nabigyan na kayo ng napakalaking clue ni Gab. Sige Gab, baka gusto mong tapusin Gab. Baka nagigets mo. Sino ano? Sino ba? Ate Arshan or si ano? Banal. Okay, banal. Yes, ang isang taong matuwid ay banal. Mag-a-agree ako again at some point na medyo hindi. Sige Dad, ikaw Dad. Parang inaano mo sa sarili mo, ikaw ay isang tunay na anak ng Diyos. Okay, malapit na. Inaano mo sa sarili mo na ikaw ay anak. Yes, ang isang taong matuwid, anak yan ng Diyos. Tama, anak yan ng Diyos. At ang isang taong matuwid, banal yan sa mata ng Panginoon. At yun nga, ang isang taong matuwid, mapalad yan. Ha? Ikaw ay ginawa ng ganap. Yes, ginawa ka ng ganap. Totoo po yan. Pero again, malapit pa. Iba? Ikaw ay iba. Holy, banal. Yes, ikaw ay iba. May butterflies na po ba sa inyong mga tiyan? Alright, sige po. Ang isang taong matuwid po, bago ko po sagutin, exegesis tayo ha. Ang salitang matuwid po sa Greek word ay dikaios. Okay? Hindi ka daw ayos. Hindi, joke lang. Dikaios. Okay? Dikaios. Na 14 na beses po ginamit sa Matthew. Itong salitang matuwid po na ito, okay? Ay 14 na beses na ginamit po sa gospel ni Matthew. Ibig sabihin, nung nagsusulat si Matthew, 14 beses niya po itong ginamit. At ito po ay patungkol sa mga tao ng Panginoon. Okay? Yung mga taong matuwid ay mga tao ng Panginoon. Yun nga po yung mga binanggit nyo kanina. Pero, hindi... sige po, Tito Bong, sorry. Naalala ko na, Matthew. Ano yung bunga? Ano po? Bunga. Bunga. So, nagbunga. Ayun. Nagbunga yung yun. Yung pagbabago yung naging bunga ng ano mo,
ng pagtanggap mo kay Jesus Christ, yung kasalanan mo at nagbunga, nagbunga yung nagbunga ng mabuting gawa at mabuting yung pagbabago po, fruits, yung fruits. Okay. Ayun. Alright. Bunga. So, ang isang taong matuwid po, may bunga po talaga yan. No? Ayon po sa dinagdag ni Tito Bong. May bunga talaga yan na mga mabubuting gawa. Okay? Tama po yun. Pero again, meron po talagang isang salita na napakahalaga sa isang taong matuwid. Pero again, teka lang po ha. Now, sabi ko nga po kanina, yung salitang matuwid, naalala ko po si Zacarias at si Elizabeth. No? Now, gaya po nila Elizabeth at ni Zacarias, namamagulang po ni Juan na tagapagbautismo, si Jose ay matuwid din po sa mata ng Panginoon dahil po siya ay matuwid dahil sa pananampalataya. Ang isang taong matuwid ay isang taong nananampalataya sa Panginoon. You see? Yan po ang taong matuwid. Siya ay nananampalataya. Ibig sabihin po, siya po ay naniniwala at nagtitiwala sa Panginoong Hesukristo. Okay? But, we are talking, ang pinag-uusapan po natin si Zacarias. Ang pinag-uusapan po natin si Elizabeth. Ang pinag-uusapan po natin si Jose. Na sa panahon nila, wala pa po ang Panginoong Hesukristo. Okay? Na kung sasabihin natin ang isang taong matuwid ay isang taong nananampalataya kay Jesus, ano ang pinaniniwalaan nila Zacarias, nila Elizabeth, at ni Jose? Sige, Dad? Sumusunod sa batas. Okay? Sumusunod sa batas. Yes. Tama po yan. Ibig sabihin, sa panahon po nila ay ang pinaniniwalaan nila ay kung ano ang sinasabi ng Panginoon sa kautusan at mga propeta. Okay? Ibig sabihin, sila ay matuwid sa paningin ng Panginoon dahil sila ay naniniwala sa salita ng Panginoon. And kanina nabanggit po ni Tito Bong si Abraham. Paano siya, di ba? Kaya nga sabi ko, napakaganda na idagdag si Abraham. Why? Kasi he is kung tatawagin, the father of faith, di ba? Di ba? Why? Kasi kailan siya binansagang matuwid ng Panginoon? Nung siya ay naniwala sa kung ano ang sinabi ng Panginoon sa kanya. So, it's the same way kala Zacarias, kala Elizabeth, kala Jose. Sila ay matuwid dahil sa pananampalataya. Ibig sabihin, naniniwala sila sa bawat salita na sinasabi ng Panginoon. At kung kaya, nagbibigay bunga ito sa kanilang pagsunod saan? Yun sinabi niyo po lahat kanina. Alituntunin, utos, kautusan, yung buhay ay namumunga ng mabubuting gawa. Kasi resulta po yun ng kanilang pagiging matuwid. Again, yung mga binanggit po kanina ni Tita Susan, ni Daddy, ni Tito Bong, ni Ate Arshan, lahat po yun, resulta po iyon, bunga lang po iyon ng pagiging matuwid. Okay? Pero, idadagdag ko yung sinabi po ni Gab. Sila po ay naniniwala sa sinasabi ng Panginoon. Hindi po dahil, again, ito alam na natin to, hindi po dahil meron silang kakayanan na sumunod or maniwala, but sila lang po talaga ay mapapalad. Why? Kasi nakatanggap sila ng habag at awa ng Panginoon. At again, it's the same thing. Binuhay muna sila ng Panginoon bago sila magkaroon ng kakayanan na maniwala sa bawat sinasabi ng Panginoon. You see? Okay? Mga kapatid, malinaw na po ba sa atin ang isang taong matuwid? Jose ay sinabing matuwid dito hindi dahil kung sino siya, kung anumang ginagawa niya, but again, dahil siya ay pinagpala ng Panginoon. Siya ay binuhay ng Panginoon.
At sa verse 19, nakikita natin yung mga bunga, okay? Yung mga bunga ng kanyang pagiging matuwid. At ano yun? Una, ayaw ilagay sa kahihiyan si Maria. Ito pong ayaw niyang ilagay sa kahihiyan si Maria is pagpapakita at pagpapatunay na si Jose ay isang taong matuwid. Gaya po ni Zacarias at ni Elizabeth na nabasa natin sa Lucas, 'di ba? Meron po mga proof na sila po'y matuwid at nabasa na natin 'yon, 'di ba? Sila'y sumusunod sa bawat alituntunin. Now dito naman kasi medyo parang strange siya pakinggan kung matuwid si Jose. Anong proof mo? Well, the Holy Spirit na nagsulat nitong na may akda nito gives us the proof na siya po isang taong matuwid. Una, ang bunga ng ano? Ito, ayaw niyang ilagay sa kahihiyan si Maria. Gaya nga po nasabi ko kanina, the normal reaction ng isang natural na tao. Ibig sabihin yung patay na tao. Patay na tao. Pag sinabi nating natural, patay po yan, namumuhay sa laman. Galit agad yan. Di ba? Magagalit agad yan. Pero ito, anong ginawa niya? Ayaw ilagay sa kahihiyan si Maria. Now, fokusan ko lang po yung salitang kahihiyan. Bakit po malalagay sa kahihiyan si Maria? Well, nabanggit na po ito ni Tito Bong kanina, pero gusto ko lang po ipakita sa inyo kung anong klase ito. Again, dahil po sa kautusan ng Panginoon na mabasa natin sa Deuteronomy chapter 22, verse 23 to 24. Ano pong sabi dito? Sabi diyan, kung ang isang dalaga, you see? Kung ang isang dalaga ay nakatakdang ikasal sa isang lalaki at natagpuan siya ng isang lalaki sa bayan at sumiping sa kanya. Verse 24, kapwa mo sila ilabas sa pintuan ng lungsod. Kumbaga, labas sa bayan ng Israel. Kasi kahihiyan eh. You see? Ang pagdala po sa kanila sa labas ng lungsod ay pagpapakita talaga na kung ano yung ginawa nila is kahihiyan po yan. Okay? Ilalabas sila. At inyong babatuhin sila ng mga bato upang sila'y mamatay. Okay? Ang dalaga, sapagkat hindi siya sumigaw kahit na siya ay nasa lungsod. Bakit papatayin din ng babae? Kasi hindi siya sumigaw daw. Ibig sabihin, walang resistance. Hindi siya, kumbaga, gusto nyo rin. Gusto nyo rin po yun. Alright? Kaya papatayin dapat ang babae at ang lalaki sapagkat nilapastangan niya ang asawa ng kanyang kapwa. You see? Nilapastangan niya kasi nakatakda ng ikasal yung birhen yung babae, yung dalaga. So, gayon mo aalisin ang kasamaan sa gitna mo. You see? Ito, again, another reminder sa mga kabataan. Ako po, alam niyo naman po siguro na yung past ko po, no? Sa madaling salita, dapat na din po talaga akong batuhin. Batuhin, no? Hanggang sa mamatay. Kasi nga po, yes, I violated. Na-violate ko na po ito. Well, pero sa panahon natin, tayo po ay, again, sobrang biyaya na po itong ibinigay sa atin na hindi na tayo umabot sa, well, kung sasabihin nyo, yes, sa mga Hudyo naman yan, yes, sa mga Hudyo po yan. And ito lang po tandaan nyo lang po mga hindi pa kinakasal o yung mga dalaga at mga dilogo. Ay, ano ba yung lalaki? Mga binata. Okay? Sa mga binata po, teka lang po. Tita Che, na-open nata yung mic mo. Pa-mute po, Tita Che. Okay lang po. Okay. So, ito po sasabihin ko po sa inyo. Sa mga mananampalataya, alam niyo po na meron po talagang, ang Panginoon po ang may plano ng lahat. Di po ba? Even po ang magiging mapapangasawa ninyo. Okay? Even ang mapapangasawa ninyo. So, in a sense, kayo na rin po ay betrothed. Di ba? Kung anin lang natin, betrothed na din po kayo. At ang Panginoon natin, na Ama natin, ang siya nang nagtakda na kung sino man po ang ikakasal natin. So in some sense, kahit bata ka pa, betrothed ka na kasi ang Panginoon na nagtakda kung sino yung lalaki at babae para sa iyo. Now, kung ikaw man ay magkakaroon ng boyfriend or girlfriend sa iyong batang edad, well, ano nang ginagawa mo? In some sense, na-violate mo na yung pagiging betrothed mo.
na nakatakda ka ng ikasal. Kaya ako, naintindihan niyo po ba yon, mga wala pang hindi pa ikakasal? Tandaan niyo po yan. May lalaki at may babae na pong nakatakda sa inyo. Kaya wag na wag kayong papasok sa boy-girl relationship. Hindi po yan naayon sa kalooban ng Panginoon. In some sense, kung kayo man po ay makikipagrelasyon, yakapan, halikan, or even premarital sexual activities, well, na-violate na po natin ito at hindi po yun kaaya-aya, no? So, kaya nga po sabi ni Paul Washer, ito lang, share ko lang po sa inyo. Sabi niya, alam niyo po ba paano pinapalaki ni Paul Washer yung kanyang mga anak? Sasabihin niya yung anak niya kahit at the age of 7 years old, sabi niya, alam niyo po ang sinasabi niya? Ito, Arte Arshan, sabihin mo rin to kay no? Ito sa mga bata, you pray for your wife. Kahit sabi nila, 7 years old pa? Magpe-pray na para sa wife? Magpe-pray na para sa husband nila? You pray for your wife, sabi ni Paul Washer. Bakit? Kasi meron nang naitakda sa'yo. You pray for your wife. Hindi ka magpe-pray ng magkaroon ka ng wife or husband, but you pray for your wife. You pray na. Kasi meron na yan. No? At again, sabi niya, lagi mong tandaan na kapag ikaw ay magkaroon ng relasyon na hindi pa kasal or yung mga ganun ba, lagi mong isipin na nagkakasala ka sa iyong magiging asawa. So yun yung tinuturo ni Paul Washer sa kanyang mga anak, no? Which is true. Kasi tayo ng mga anak na pinahayagan ng katotohanan, alam na natin na ang Panginoon ang nagtakda ng lahat. Ang nagtakda ng lahat. Kasama po yan. Kaya nga po si Jose at si Maria, kahit na sila po ay tinakda ng kanilang mga magulang, ang Diyos Ama ang nagtakda sa kanila. You see? The perfect plan of God. Now, papatuloy ko po. Again, ito pong ginawa ni Jose ay patunay po na si Jose ay matuwid na tao na sa halip galit o hayaang mahatulan ng kamatayan si Maria ay awa ang kanyang pinairal. Di ba? Awa ang pinairal ni Jose dito. Sa halip na magalit at hayaan na mamatay si Maria, anong pinairal niya? Awa. At yun din po ang natanggap ng bawat isa sa atin na pinagpala. Awa lang din ang ating natanggap. Kaya makita mo doon yung reflection, di ba? Yung reflection now. Magpatuloy tayo. Balik tayo sa Matthew 1:19. Sabi po dito, at nagpasya na lamang na kanyang hiwalayan ito ng lihim. Okay? Ng lihim. Oh, yes. Now, isa rin po ito sa bunga ng pagiging matuwid ni Jose. Dagdag pa rito ay gagawin niya ito sa pamagitan na kung ano ang nakasaad sa kautusan. Yun po yung binanggit ni Tito Bong. Siya po ay makikipaghiwalay kay Maria sa pamagitan ng sulat ng paghihiwalay. So again, you see, masunurin po talaga si Jose sa kung ano man po ang kautusan ng Panginoon. Now, this is the final words na gusto ko pong i-share sa inyo para po sa mga hindi naniniwala na ang Panginoong Hesus ay pinanganak sa pamagitan ng Birhen. Isa't po ito sa bagay na makikita natin na patunay na totoo ngang si Jesus ay ipinanganak ng Birhen dahil po ang Panginoon mismo ang nagtalaga. No, pakinggan niyo po. Ang Panginoon mismo ang nagtalaga na ang babaeng nakatalaga ng ikasal ay nakatagpo ng ibang lalaki. Kapag nakatagpo ng ibang lalaki, ay dapat patawan ng kamatayan. Naririnig niyo po ba yon? Sino ang naglagay ng ganyang kautusan na dapat mamatay ang isang babae na nakatakdang ikasal tapos nakatagpo ng ibang lalaki? Ang Panginoon po, di ba? Narinig niyo po yun? Ang Panginoon ang nagtakda nun. Di ba? So, ibig sabihin, ang Diyos ay hindi magagawang hindi sundin ng kautusan na sumasalamin sa kanyang kabanalan. Di ba? Tandaan niyo po, ang mga kautusan ay sumasalamin po sa kabanalan ng Panginoon. And ang Panginoon ang nagtalaga ng batas na iyon na kapag ang isang babaeng nakatakdang ikasal ay gumawa ng kahalayan sa kasamang ibang lalaki, dapat mamatayan. You see? Di ba?
At ang Panginoon, kung siya talaga ay Diyos, hindi niya magagawang hindi sundin yung kautusan na siya mismo ang nagtalaga, di ba? Na siya na mismong nagpapakita at sumasalamin ng kanyang kabanalan. Naririnig niyo po 'yun? Para po kaya nga po yung mga hindi po nananampalataya, no? Na ay hindi po naniniwala na si Jesus ay ipinanganak sa pamamagitan ng birhen, hindi nila kilala ang tunay na Diyos. Okay? Sa mga tuwid, ibig sabihin, ang pagbubuntis ni Maria nasa pamamagitan ng Espiritu Santo ay tunay ngang pagkilos ng Diyos at hindi totoong may ibang lalaking nakagalaw kay Maria. Kasi si Lord mismo nagtakda nun eh. Kung may iba pa lang nakagalaw kay Maria, well, then God will put Maria to death. Kasi yun ang batas ng Diyos. Di ba? Sa makatuwid, ang hindi pagtanggap o ang hindi paniniwala na si Jesus ay pinanganak ng isang birhen ay paglalapastangan sa kabanalan ng Panginoon. Tindihan niyo po? Di ba? Kasi inisip ko talaga, bakit kaya hindi sila naniniwala sila kay Jesus na tagapagligtas? Pero hindi sila naniniwala na si Jesus ay pinanganak ng isang birhen. Now, dito po natin makita, kapag hindi po tayo naniniwala doon, nilalapastangan po natin ang kabanalan ng Panginoon. Kasi hindi tayo naniniwala na ang Panginoon cannot violate His law. Kasi ang law ay nagpapakita, sumasalamin ng kanyang kabanalan. Kaya nga po si Jesus kailangang mamatay. Di ba? Jesus Christ is the perfect example na hindi binaypas ng Panginoon ang kautusan niya. Kasi hindi niya mababypass ang kanyang kabanalan. Di ba? Kaya Jesus Christ, kailangan niyang mag-undergo sa lahat ng paghihirap na yun kasi yun ang naitakda ng Panginoon at yun ang nagpapakita ng kabanalan ng Panginoon. And it's the same thing po kay Maria. Kay Maria. Kaya, di ba, pansinin niyo po, hina-highlight talaga, papatayin ang mga nangalunya. Papatayin kung ikaw nakatakda ka na ikasal pero nabuntis ka sa ibang lalaki, papatayin. Pero why God didn't kill Maria? Kasi hindi talaga nangyari yun. Di ba? At hindi yun papahintulutan ng Panginoon. Di ba? So sana mapanood po ito ng mga tao na naniniwala daw kay Jesus pero hindi naniniwala sa kanyang pagkapanganak sa birhen. You know, this is the proof. God's holiness. Hindi niya yun mababypass. The law itself, yung kautusan mismo na papatayin, that's the very proof na totoo po ang pagkapanganak ni Jesus sa pamagitan ng birhen. So sana po nakukuha niyo po yun at naintindihan niyo po yun. Sana na-articulate ko siya ng maayos sa inyo. Pero anyway, the Holy Spirit will teach us that. So makinig po ang may pandinig. So dito lang po tayo magtatapos verse 19. Papatuloy po tayo verse 20 bukas po. Maraming salamat sa mga nakasali. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa iyong salita. At tunay nga na totoo po ang nangyari na kapanganakan ng Panginoong Hesus sa pamagitan ng isang birhen. At tunay nga po na ito ay sumasalamin sa iyong kabanalan. At Lord, maging pagtatama po ito sa mga taong hindi naniniwala, na hindi ang hindi paniniwala ay paglalapastangan po sa iyong kabanalan. Pero maraming salamat, Panginoon, sa pagpapaintindi nito at patuloy na ipapaintindi mo po ito ng mas malinaw sa bawat isa, nang amin din po itong maituro sa iba at maintindihan nila kung ano ang nangyari sa virgin birth. Maraming salamat, Panginoon, sa napakadakilang plano ng iyong pagliligtas sa amin. Kami po ay mga matuwid dahil kami po ay pinagpala mo. Kami lang po ay iyong kinawaan, kinahabagan at inibig. Tunay nga ng lahat ng papuri ay sa iyo lamang. Soli Deo Gloria. Maraming salamat, Panginoon. Ito aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Ayan, salamat po sa lahat. See you po bukas. Bye-bye. God bless. Jobert, bukas 9 a.m. ulit tayo, ha? Bye-bye. Thank you, Bert. Thank you, Bert. Thank you po sa lahat. God bless.